Samantala, malaking tulong para sa mga mananakay ang mga motorcycle taxi. Hindi rin may tatanggi ang kontribusyon nito sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa. Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ng pagiging legal ng mga motorcycle taxi. Ang detalye sa report ni Ryan Lesiges. Taong 2019 pa nang magpalabas ng special order ang Department of Transportation o DOTR para sa paglikha ng Technical Working Group para pag-aralan ang mga panuntunan sa regulasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Pero hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin sila ng pilot run. Kaya naman ang motorcycle taxi na si Rodolfo Legaspi, aminadong kabado na baka dumating ang isang araw ay bigla na lang silang ipagbawal sa kalsada. Dati siyang electrician, pero iniwan niya ito dahil mas maganda daw ang kita sa pamamasada. Si Rodolfo tila nabunutan ng tinik matapos ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng gawing legal ang motorcycle taxi na kasalukuyang ginagamit ng mas maraming commuters sa bansa. Kasi magandang rin kasi para makatulong din sa mga commuters eh. Kasi dami na sasakyan, matraffic. Kaya kailangan na talaga, gawin legal na talaga. Nitong nakarang linggo nang maganap ang pagpupulong ng Pangulo kasama ang mga opisyal ng TNVS na Grab at Department of Transportation upang talakayin ang pagpapalawak pa ng mga oportunidad sa bansa. Dito kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng kumpanya sa paglikha ng trabaho sa Pilipinas lalo na sa pagpapababa ng unemployment rate ng bansa. Ang working student naman na si Jean Marie Guevara, oras lagi ang kalaban para mabalanse ang trabaho at ang pag-aaral. Kung kaya't kahit mas mahal sa jeep ang motor taxi lagi ang kanyang takbuhan. Less hassle po kasi. And ayun nga po mas convenient. Kasi po parang waste of time if mag-commute ka pa. Yung commute po talaga sakay sa jeep, gano'n. Yun po kasi mas mahal, pero yung time kasi na mako-consume, mas less. Sabi pa ni Jean, panahon na para gawing legal ang motor taxi sa bansa. For me po, good thing. Kasi po, nakaka-help naman talaga siya sa mga Pilipino, especially nga ngayon na ang hirap talaga mag-commute most of the time. So, para rin makapasok on time and all. So, for me, good thing siya to legalize it. Suportado naman ang CEO ng angkas na si George Royeca ang nais ni Pangulong Marcos. Sabi pa ni Royeca, makakatulong sa araw-araw na paghihirap ng mga commuters ang mas ligtas, dependable at mura na transportasyon. Siyempre, we're very happy. No? We've been fighting for legalization for motorcycle taxis for the last 7 years, more than 7 years. So this is a very welcome development. And we definitely support finally the legalization of motorcycle taxis in the country. Makakatulong talaga ito. Si House Speaker Martin Romualdez sinabing bibigyang prioridad na rin ng Kamara ang pagsasabata sa panukalang nagtutulak na gawin ng legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Aniya, malaki ang naitutulong ng motorcycle taxi sa ating lipunan, kaya't panahon na para opisyal itong kilalanin at mabigyan ng sapat na regulasyon. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.